in an interview po si Vice President Sara Duterte confirmed na nag-submit na daw po sila ng budget proposal of 733 million pesos. Mas mataas ng kaunti from the 700 million, dinagdagan na daw po yung sa education. When asked, hindi na daw po sila nag-request ng mas mataas na budget since ang sabi po ni VP, inaasahan na daw po niya na hindi sila pagbibigyan dahil hindi daw po sila kaalyado ng administrasyon. And number two, sabi po niya, ayaw na daw po niyang napapahiya ang personnel ng OVP. Your comment po dito. Well, unang-una, maganda na nakikita natin sa statement ni Vice President Sara Duterte na nire-recognize niya ang role ng Kongreso, ng Kamara sa budget process. Magre-request siya sa House of Representatives ng budget. Sana nare-recognize din niya na kasama sa responsibilidad ng Kamara, yung hindi lang yung makapag-request siya, kundi kasama sa responsibilidad ng Kamara, suriin yung paggamit ng pondo na nailaan sa Office of the Vice President at ma-justify din ng Office of the President yung budget na hinihingi nila. We will wait and see kung talagang i-recognize talaga ni Vice President Sara yung budget rule ng House of Representatives at rirespetuhin yung proseso ng pag-aproba ng budget. Doon po sa mapapahiya lang daw po yung personnel niya. Wala naman pong pinapahiya ang House of Representatives sa budget process. Kasama sa trabaho ng House yung to scrutinize the use of public funds for the funds allocated to them and funds that they are requesting for. Walang pagpapahiya dito. Ang importante lang, sumagot ng tama, sumagot ng ayon sa mga dokumento na meron para, hindi naman para sa personal na politika, ito ay para sa mamamayang Pilipino na we are accountable to. Last na lang po, but with all the impeachment proceedings and yung mga nangyayari po, tingin niyo po, haharap pa po siya ng personal dito sa House to defend her budget? Hindi ko po masasagot kung ano po ang gagawin at hindi gagawin ni Vice President Sara. Siya lang po ang makakaalam niyan.